Samantala, nagagalak ang Department of Education sa resulta ng katatapos lang na halalan. Nag-alala ng labis ang DepEd para sa kaligtasan at seguridad ng mga gurong ginamit sa eleksyon. Kaya't gano'n na lamang ang pasasalamat nito sa mga opisyal na nakiisa sa pagkakaroon ng payapang halalan. Para sa detalye, balitaan mo kami, Jackie Sai. Napaka-mapayapa, hindi masyado nagkaroon ng napakaraming problema, maayos, at kung meron mang mga kaunting mga problema na ito ay natugunan naman either ng ating mga technicians, ng COMELEC o kaya ay ng PNP. Very orderly yung pag-conduct ng election kahapon. Yung nga lang nagkaroon ng konting problema doon sa mostly doon sa PCOS machines. Ito ang pahayag ni Department of Education Secretary Army at Undersecretary Alberto Muyot sa mga nangyari matapos ang eleksyon kahapon. We had 80 reports from our field offices na cases ng breakdown ng machines. So this is around 0.1% of the machines that were used. Karamihan dito sa 80 na ito na nag-report na nag-malfunction, doon din mismo sa presinto ay naayos ng mga technicians. So hindi na sila naghanap ng mga technicians galing doon sa COMELEC. Kung hindi man magawa ng technician, ang ginawa nila is that muna kami. Katulad ko, nasira yung machine sa presinto ko, pina-shade muna sa aming tapos pagdating nung 7 o'clock, isa-scan nila doon sa isa pang machine, isang presinto. Dagdag pa nila, naging matagumpay naman sa kabuuan ang naganap na halalan sa kabila ng ilang naging aberya. Insufficient election materials. No? Karaming mga 21 ito out of 77,000, so very, very negligible. Ang karamihan dito ay yung mga kulang sa markers na may indelible ink. Palagay ko siguro sa yung karamihan nung sa gumamit, hindi tinakluban at nag-dry up. Nag-dry up yung akala nila siguro regular pen. Yung na tataklo lamang yung ating tala at hindi naman nagkaroon ng problema sa eleksyon dahil merong battery operated at pagkatapos ng ilang oras, naibalik rin naman yung power. So, in general, this is confined to 0.1% of the 77,000 plus clustered precincts at masasabi namin na at least yung experience ng DepEd at din sa mga presinto very, very much improved. Pinasalamatan naman nila ang mga guro sa matyagang pagbabantay sa mga presinto sa eskwelahan, pati na ang pagresponde sa mga kinaharap na problema sa katatapos lang na eleksyon. Nagpapasalamat ako dun sa ating mga teachers for a job that is very, very well done despite some difficulties. Naging maganda, talagang outstanding ang performance ng mga teachers natin. Samantala, kinumpirma naman ni Yusek Muyot na pipirmahan na bukas ng Pangulo ang K-12 Education Enhancement Bill. Pipirmahan na yung Enhanced Basic Education Act which provides for a full cycle from kinder hanggang grade 12. This will put the country at par with the rest of the world as far as our educational system is concerned. So pantay na tayo in terms of number of years. And then innovation natin 12 is that we will use 11 and 12 to prepare our senior high school students not only for further studies but also for the world of work. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jackie Sai.